Magandang araw mga ka-recap! Muli tayo sumabak sa mundo ng aksyon, ngayon sa pelikulang The Protector na pinalabas noong taong 2005. Sa isang payapang baryo sa kanayunan ng Thailand, namumuhay ang batang si Khan na pinalaki sa isang pamilyang malapit ang puso sa mga elepante. Sa kanilang paniniwala, ang mga elepante ay hindi basta hayop, sagrado ito, mga tagapangalaga ng tradisyon at dangal ng kanilang angkan. Sa murang edad pa lamang, sinanay si Khan ng kanyang ama sa tamang pag-aalaga at pakikipag-ugnayan sa mga elepanteng ito, lalo na sa isang bagong silang na anak ng elepante na si Kah at sa ama nitong si Poyai. Isang araw, sa isang malaking kapistahan ng nayon, ipinakita ng mag-ama ang kanilang mga alagang elepante sa mga bisitang opisyal ng pamahalaan. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, dumating ang ilang bisita na nagkukunwaring tagahanga. Hindi alam ni Khan at ang kanyang ama may masama palang balak ang mga ito. Nang matuklasan ng kanyang ama ang totoong motibo ng mga bisita na kidnapin ang mga elepante, agad niya itong pinigilan. Ngunit sa kaguluhan, isa sa mga kalaban na si Koy ang nagpaputok ng baril at tinamaan ang ama ni Khan. Sa galit, umatake si Poyai para ipagtanggol ang kanyang amo, pero sa gitna ng gulo, dinukot si Kah ng mga masasamang loob. Habang nangyayari ito, si Khan ay nasa palengke at bumibili ng kampanilya para kay Kah. Hindi niya napansin na nawala ito habang abala siya sa pakikipaglaro. Nang bumalik si Khan, natagpuan niya ang kanyang ama, duguan at hirap huminga. Sa huling hininga, sinabi nito na hanapin niya si Poyai at si Kah. Samantala, si Poyai ay tinutugis ang mga kidnapper sa lungsod pero napabagsak ito gamit ang pampatulog. Ngayon, parehong nawawala ang dalawang elepante. Pagkalipas ng ilang araw, isinagawa ng pamilya ang isang seremonyang panreligiyon upang ipagdasal ang kaligtasan ng mga alaga. Sa kanyang sariling investigasyon, natuntun ni Khan si Koy sa isang lihim na bahay sa tabing ilog. Sa takot at pilit na tanong ni Khan, napaamin si Koy. Ibinunyag niyang ipinagbili ang mga elepante sa isang Vietnamese na gangster na si Johnny, may-ari ng isang high-end na restaurant sa Sydney, Australia. Habang may kinukuhang dokumentary ang mga lokal na pulis, ipinakilala si Mark, isang Thai-Australian na alagad ng batas, at ang partner niyang si Rick. Sanay si Mark sa kultura ng mga Asyano sa lungsod at pamilyar sa galawan ng mga kriminal sa lugar. Pagdating ni Khan sa Sydney, hindi niya alam na taxi pala ng isang kriminal na si Jimmy ang nasakyan niya. Sa isang habulan ng pulis, ginawang hostage si Khan pero nagawa niya itong disarmahan. Biglang dumating si Inspector Vincent at pinaslang si Jimmy. Nang babarilin na rin si Khan, mabilis itong tumakas. Inutusan si Mark na arestuhin si Khan. Sa isang habulan, nahuli rin ito. Habang dinadala siya sa istasyon, sinabi ni Khan na may hinahanap siyang kamag-anak kaya dumaan sila sa isang restaurant, ang Tumyong, pag-aari ni Johnny. Doon nakita ni Khan si Johnny at nakiusap kay Mark na dakpin ito pero tumanggi si Mark dahil kulang daw sa ebidensya. Dahil sa sobrang galit, binangga ni Khan ang sasakyan at tumakas. Sa harap-harapan, hinarap ni Khan si Johnny. Ipinag-utos ni Johnny sa mga tauhan niyang patayin si Khan pero matagumpay silang pinabagsak ni Khan at napilitan ng isa sa kanila na isama siya sa isang lihim na warehouse ng droga. Make sure he's dead.
Matapos ang sagupaan, nakilala ni Khan si Pia, isang tagasilbi sa restaurant na nagsabing may VIP section daw sa itaas kung saan may ginagawang ilegal. Johnny, yun ay! Dito nag-init ang dugo ni Khan. Dahan-dahang umakyat si Khan sa gusali. Sa pinakataas, nagharap sila ni Johnny. Pinakita ni Johnny ang kampanilyang ibinigay ni Khan kay Ka, senyales na baka patay na ang elepante. Sa paligid, napansin ni Khan ang mga exotic na karne at hinala niya, isa doon si Ka. Sa storage room, natagpuan ni Khan ang ilang nakakulong na elepante. Kasama na dito si Korn, isang matagal na nawawalang elepanteng tagapagbantay. Tinulungan ni Mark si Khan at magkasama silang tumakas. Ngunit hindi pa tapos ang laban. Hinabol sila ni Vincent. Sa isang pag-uusap, nagdesisyon silang magtago sa isang monasteryo. Ngunit sinunog ito ni Vincent para mapilitan silang lumabas. Dito na naganap ang isa sa pinakamapanganib na tagpo. Naglaban si Khan sa 3 bihasang mandirigma. Pagkatapos ng laban, tumuloy si Khan sa isang press event kung saan pinararangalan si Rose, isang mataas na opisyal. Dito, nagkagulo ang lahat.
sumugod si Khan. Muli silang naglaban habang binabantayan ng media ang bawat eksena. Sa wakas, nagwagi si Khan, hindi lang para sa elepante, kundi para sa kanyang ama at para sa lahat ng nilalang na ginagamit at inaabuso ng mga ganid na tao. At yan ang buong kwento sa loob ng ilang minuto. Kung nagustuhan mo ang recap na to, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa iba pang kwento na siguradong aabangan mo. Hanggang sa muli, dito lang sa Netflix Tagalog Recaps, kung saan ang pelikula, hindi mo na kailangang panoorin ng buo.